Ang ating pong scripture reading sa umaga ito in 2 Timothy chapter 2 verse 15, sabi niya po dyan, do your best to be as workman who has nothing to be ashamed of, teach the word of truth in the right way. Sa Tagalog, sabi niya po dyan, pagsikapan niyong maging karapat-dapat sa Diyos, isang manggagawang walang anumang dapat ikahiya at matapat na pagtuturo ng katotohanan. So, purihin po ang Panginoon. Sige po mga tayo pong lahat ay maupo. So, ayan. So, welcome po sa batin niya po natin yung ating mga katabi sa mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Amen. Happy Resurrection Sunday. So, this world celebrates the Easter Sunday, mga kapatid. Ito po ay pag-alala lamang na tunay ng ating pong Panginoon ay namatay at muli po siyang nabuhay para po sa ating pong lahat. Naniniwala po ba tayo doon, mga kapatid? Amen. Nakakalungkot lang dito po sa bansang Taiwan, parang ilan lamang po yung naggugunita nito, yung mga kapatid po natin, mga Kristiyanong, mga Taiwanese. Pero alam po natin sa Pilipinas, siguro aware na kayo, ang dami-daming paniniwala patungkol sa bagay nito. Yung iba kung ano-ano kanilang ginagawa. Pero sa ating po mga kapatid, bilang mga tunay na mananampalataya po ng ating pong Panginoon, ano po ang dapat natin gawin, mga kapatid? Panampalatayahan lang po natin at hindi na po dapat natin gumawa pa ng anumang penitensya o anumang pagpapahirap sa ating mga sarili. Ang hinihingi lang po ng ating pong Panginoon, manampalataya tayo sa tinapos na niya. Amin po, mga kapatid. So next slide, sabi nga po dyan, or ang ating pong title sa umaga nito, Elevate Your Passion in Sharing the Gospel. So ayan, paigtingin daw po natin yung ating pong pagpupursige or yung ating pong passion in sharing the Word of God. Amen po. Pero bago yan, mga kapatid, as our Resurrection Sunday, sabi niya po in 1 Peter chapter 1 verse 3, sabi niya po dyan, mga kapatid, malilit po yata, sorry. Let us thank God and Father of our Lord Jesus Christ. It was through His loving kindness that we were born again to a new life and have a hope that never dies. This hope is ours because Jesus was raised from the dead. Maliwanag po dyan na dahil sa kagandahang loob sa pag-ibig ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay, mga kapatid, natanggap natin yung ano yun? Bagong buhay at bagong, sabi niya po dyan, pag-asa. Sapagkat sabi dito, meron tayong Panginoon na tagapagligtas na siyang nabuhay para sa atin. Bakit, mga kapatid? Sabi niya po, in 1 Corinthians chapter 15 verse 14, if Christ was not raised from the dead, then what we preach to you is worth nothing. Your faith in Christ is worth nothing. Verse 17, jump po tayo sa verse 17. If Christ was not raised from the dead, your faith is worth nothing and you are still living in your sin. Sabi niya po dyan, kung hindi po nabuhay ang ating Panginoon Jesus, sabi niya po dyan, wala pong silbi ang mga tinuturo sa atin, wala pong silbi ang ating pananampalataya, at wala pong silbi ang ginagawa natin sa mga oras nito kung hindi po nabuhay ang ating pong Panginoon Jesus. Amen? So sabi niya po dyan, mga kapatid, bakit, mga kapatid? Kasi sabi niya po, ito po yung kanta, because He lives, sabi niya po dyan, mga kapatid, dahil nabuhay ang ating pong Panginoon, I can face tomorrow and we can face tomorrow. Amen po, mga kapatid? Because Jesus lives, all our fears is gone. Sino po nakakalam ng kantang yan, mga kapatid? Medyo old na po yata ito. Pero sabi ka po dyan, because I know He holds our future and this life is worth living because Jesus lives. Amen po. Ang buhay natin ito ay worth living because we have a risen Savior and that is our Lord Jesus Christ. Amen? Kung wala po ang ating pong Panginoon Jesus, mga kapatid, wala pong silbi ang ating. Diba sabi po from the word Christian itself, pagtatanggalin mo po ang Christ, ano po may iwan doon, mga kapatid? I-A-N, that speaks I am nothing. Amen? Kung sino man po ang nagsasabing siya ay Kristiyano pero hindi niya sinusunod ang ating pong Panginoon Jesus, sabi po dyan, wala din po siyang silbi o wala din siyang magagawa. Because without Christ, we are nothing. Amen? So ang ating pong pag-aaralan sa umaga nito, yun nga po, mga kapatid, balik po tayo in it is worth sharing. Bakit kinakailangan po natin ihayag na nabuhay ang ating pong Panginoon? Bakit, mga kapatid? Kasi sabi niya sa Romans chapter 1 verse 16, alam ko narinig niyo na rin po ito ng mga previous Sundays, mga, because it is the power of God for salvation
to everyone who believes. Ito ang kapangyarihan ng Panginoon para hindi lamang tayo na mananampalatayang maligtas, kundi ang lahat ng tao na wala pang tuwirang relasyon sa Kanya. Amen po mga kapatid. Sino po ba yung mga sinasabi niyan? For salvation to everyone who believes. Kasi marami po, naniniwala pa ako na dito sa mundo ito, ang lahat ng tao ay may paniniwala patungkol sa Panginoon. Pero ang tanong po dyan mga kapatid, sino ba ang tunay na pinaniniwalaan? Kasi alam naman po natin, merong true faith, merong genuine faith, and merong false faith mga kapatid. Amen? Pero ang nais po ng ating pong Panginoon, sabi nga po dito mga kapatid, we are to be diligently proclaim the truth of Christ. Amen? Yung katotohanan, na sabi niya katotohanan sa ating pong Panginoon. Kaya nga sabi niya po dyan mga kapatid, our Christian walk is not easy because it is, sabi nga po, it has something that takes a lot of work on our part. Kasi sabi ng ating po Panginoon, hindi lamang tayo tagapakinig, tama, kundi tayo po yung doers of His Word. Kasi kung nakikinig lamang po tayo mga kapatid at hindi po tayo gumagawa, sabi po doon, ano po yung faith without action, mga kapatid, ano pong sabi niya? Is dead. Amen. No, wala din pong silbi ang ating pananampalataya kung ito ay wala. Kaya nga ang Kristiyanong paglalakad ay hindi madali. Ito'y isang paglalakad sa parke o saan ka man lumalakad mga kapatid na yun, okay lang. Ito ay isang bagay na nangangailangan ng maraming trabaho sa ating lahat. Amen po. So ano pong sinasabi po dyan ni Apostle Paul mga kapatid kay Timothy? Sabi niya po dyan, ulitin po natin in 2 Timothy chapter 1 verse 15. Be diligent in New King James Version, sabi niya, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sabi niya po dyan, ano po yung unang makikita po natin dyan mga kapatid? Sinabi po dito, be diligent. O maging masigasig daw po tayo mga kapatid. Maging masipag, maging kumbaga yung passion po natin mga kapatid, magtuloy-tuloy. Amen? Ano po sabi niya dyan? As an approved worker who diligently studies the Word. O tayo, sino po dito mga kapatid yung dito po sa church nakikinig at pagdating po sa bahay, pinag-aaralan niya yung kanyang napakinggan? O tayo lang po ba yung dito lang sa Sunday nakikinig at pagbalik po natin dun sa ating mga dorm, okay na. Okay na ako, nakapakinig na ako ng Sunday. Saan po tayo dun mga kapatid? Ang sabi po dito ng ating pong Panginoon, tayo po dapat mga kapatid ay masigasig na nag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Hindi lamang tuwing Sunday, hindi lamang kapag umaten tayo ng church, o kung mayroon tayo mga Bible study, o kung mayroon tayo mga prayer meeting, mga but in your quality time, in our personal time mga kapatid, meron po tayong personal na pagsisik sa ating pong Panginoon. Amen? Naunawaan po ba natin mga kapatid? Paano yan mga kapatid? Lagi lang yung ating pong puso maging hunger sa salita po ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Sapagkat sabi dito mga kapatid, ang salita po ng ating pong Panginoon, makikita po natin dyan ano po ang magagawa niya sa ating pong buhay. At hindi lamang daw po sabi niya dito pag-aralan mga kapatid, kundi maisapamuhay po natin ito, malakaran po natin sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Amen? Maaring yung mga pinag-aaralan natin sa mga Sunday services natin o sa mga pagkakataong ito, hindi man po natin mapamuhay ngayon, pero pagdating ng araw, magagamit po natin yan. Kaya pinakailangan po natin itong itik or pag-aralang mabuti. Amin po mga kapatid. Kasi kung titignan nyo mga maraming lumalabas na mga nagpapahayag ng salitaan po ng ating pong Panginoon. Magagaling, matatalino, pero ano po minsan kung papakinggan mo mga kapatid, hindi ito yung naaayon sa ating pong Panginoon at hindi ito yung katotohanan na nais na sa atin. Kaya nga marami dito sa mundo ito, ang tama ginagawang mali at ang mali ginagawang tama. Bakit mga kapatid? Kasi minsan nananahan na lamang sila sa kanilang napapakinggan at hindi nila ito tinitignan o hindi na nila ito binabasa. So ang nais po ng ating pong Panginoon, tayo mismo personally mga kapatid, on hand at hand mga kapatid, tayo po ang nakakabasa, nakakakita ng salita po ng ating pong Panginoon. Bakit mga kapatid? Para ito may isa pamuhay po natin sa ating pong buhay. Sino po dito nakakita yung matagal ng Kristiyano pero ganun pa rin siya, mga kapatid? 5 taon na. Sino po dito yung 1 year below? Pwede po makitaas ang kamay. O meron po ba tayong bago po dito? Sorry. Meron po ba tayong bago? Wala. So, less than a year. Pwede po makitaas ang kamay? Wala din. O 3 years. 1 to 3 years.
So, ibig sabihin matatag for 5 years. Seven years and up, bilang Kristiyano or umate, nakikinig na sa salita po ng ating pong Panginoon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yung iba, more than 7 years and up, mga kapatid. So yun, so tingnan mo nga po yung sarili, mga kapatid. Mula noon hanggang ngayon, kung ilang taon ka na sa ating pong Panginoon, ano po yung pagkatingin mo sa sarili mo ngayon, mga kapatid? May tuturing mo ba na ikaw na yung sabi po dito ng ating pong Panginoon, approved worker of God? Yung karapat-dapat na lingkod ng ating pong Panginoon. Sino po dito makapagsabing yes, mga kapatid? Ako po, mga kapatid, in my 12 years as Christian, mga kapatid, sabi ko nga po, ang dami ko pang dapat napag-aralan, ang dami ko pang dapat malaman. At sabi ko noon, nung punta po ko dito sa Taiwan, hindi ko sinabi yung karunungan ko dati, hindi ko sinabi yun na sabi, Lord, tanggalin mo yung anumang meron ako at hayaan mo ng aking puso magsigpalalo sa mga salita mo. So, kahit na minsan gaano tayo katagal sa ating pong Panginoon, pero dumarating ang pagkakataon sa ating pong buhay, na pag dumating ang problema, mga kapatid, bigla na lang nawawala yung ating mga nababasa o na ating po napapag-aralan. Pero ako ang nais ng ating pong Panginoon Jesus dito sa ating pong mga kapatid, na kung pamuhayan po natin ang paglakaran po natin ang salita po ng ating pong anumang mangyari po sa ating pong buhay, mga kapatid, hindi po tayo matitinan o hindi po tayo mawawala sa Kanya. Bakit, mga kapatid? Alam natin kung ano ang katotohanan. Naunawaan po natin, mga kapatid. Kung may nakikita kayo ng mga kapatiran na pagka nakaranas ng problema, bigla na lang nasishake, bigla na lang nawawala. Yan, mga kapatid, hindi nila napapahalagahan ng mabuti ang salita po ng ating pong Panginoon. Bakit, mga kapatid? Next, sabi niya po dyan. Ano pa po? Be diligent. Pangalawa, we must accurately handle the word of truth. Bakit, mga kapatid? Ano po ibig sabihin dito na accurately handle? O yung maging maingat po tayo, mga kapatid, na panghawakan ang salita po ng ating pong Panginoon, because the word of God is Jesus Himself. Naalala niyo po in John chapter 1, the word was with God, and the word was God, and the word became flesh, and that is the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya kung titignan mo lamang ang salita o ang Bible, mga kapatid, na mere words or salita lang, kasi ginawa lang yan ng tao, mga kapatid, nagkakamali po tayo, because the Word of God is Jesus Himself. That's why panghawakan, pangalagaan po natin ito. Ano pong sabi niya dyan? Accurately handling God's Word means that we have to know God's Word, mga kapatid, na dapat alam mo. Kasi napakinggan ko rin nung nakaraan, hindi po natin pwedeng maibigay yung hindi po natin kung anong wala po tayo. Tama? Hindi po natin pwedeng maibigay kung wala po tayo nito. That's why we personally, mga kapatid, kinakailangan po natin malaman ang salita po ng ating pong Panginoon. Naunawaan po natin, mga kapatid. Pangalawa, sabi niya dyan, we must engage in some important spiritual activities if we are to realize the rejuvenating fully or realize fully the revitalizing power of the Word of God. Bakit niya po sinabing revitalizing power, mga kapatid? Kasi ito po ang nagpapasagana sa atin, nagpapasigla, nagbibigay buhay, nagbibigay ng refreshment sa atin. Nakita niyo po ba ang Bible o ang salita po ng ating pong pag malungkot ka, nagkakaroon ka ng kagalakan? Tama? Kung meron kang pinagdadaanan, nagkakaroon ka ng kapayapaan pagka natanggap mo ang salita po ng ating pong Panginoon. Yan po, mga kapatid. Kaya po anong sinabi niya dyan, mga kapatid, na kinakailangan po natin gawin? Some important spiritual activity to realize the power of the Word of God. We must read it. So lagi lang po natin ito napapakinggan, mga kapatid, pero nice po ng ating pong Panginoon na para to increase our passion in sharing the Word of God, mga kapatid, ito po yung dapat po natin gawin sa ating pong mga buhay. Amen? Una dyan, sabi niya po, we must read it. Sabi niya po in 1 Timothy 4 verse 13, until I get there, kasi ito, mga kapatid, inuutusan po na ni Paul si Timothy na humayo, mga kapatid. Pero sabi, pangako ito ni Paul na babalik siya doon. Pero kung sabi niya, mga kapatid, habang wala siya, focus on reading the scripture to the church, encouraging the believers, and teaching them. Sinabi niya po ba dyan na basahin niya lang o pag-aralan niya lang? Hindi po mahihinto doon, mga kapatid. Iwas, sabi niya, yung nabasa po natin, mga kapatid, let it encourage other believers too. At hindi lang po doon matatapos, mga kapatid, at turuan ang mga dapat maturuan. Sino po ba yung dapat maturuan, mga kapatid?
yung siguro yung ibang pamilya po natin, members of our families, yung mga roommates po natin mga kapatid na iba pa rin yung pananampalataya, yung ating po mga mahal sa buhay, o sino mga kapatid na nakikita po natin among the circles of our influence mga kapatid, hindi po accidental na ibigay ka dyan ng ating pong Panginoon. At meron po siyang purpose bakit niya po kayo nilagay dyan. Bakit yung mga kasama mo ng ilang taon na, hindi ka pa rin tinatanggal dyan ng ating pong Panginoon? Sa inyo pong department mga kapatid, bakit andun pa rin kayo? Ilang taon na, hindi pa rin kayo tinatanggal ng ating pong Panginoon, merong nais na ipagawa sa inyo ang ating pong Panginoon doon. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Amen. Kaya nga sabi niya po dito mga kapatid, pangalawa, lagi lamang po natin basahin ang salita po ng ating pong Panginoon para po tayo ay magkaroon ng karunungan na nagmumula sa Kanya. Amen? Pangalawa, eat, sabi niya po mga kapatid, take it into our very being. Sapagkat sabi kong sa physical po natin katawan mga kapatid, kumakain tayo ng physical foods mga kapatid. On our spiritual life mga kapatid, ito po ang ating pong pagkain. Imagine niyo mga kapatid, kung every Sunday ka lamang kumakain, kamusta po kaya ang Monday mo, Tuesday, Thursday, yung the rest of your 6 days mga kapatid. Amen. Kung isang araw ka lamang kumakain ng salita po ng ating pong Panginoon, kamusta na po kaya ang kaluluwa mo, ang espiritu mo kapatid. Kaya nga sabi po dito, kilala po natin si Prophet Jeremiah mga kapatid. He was known as the weeping prophet. Yung kumbaga nagtatangis. Bakit during this time mga kapatid, naroon po na yung Israel is talagang, yung Jerusalem talagang nawasak mga kapatid. Sabi the splendor of beauty of Jerusalem, yung temple ng ating pong Panginoon ay talagang nawasak. At sabi niya po dito mga kapatid, ano po ang pinanghawakan ni Jeremiah, bakit po siya, di ba maalala ko in Lamentations 3:23, sa gitna po ng mga pangyayari yun, ano po yung na kanyang nakita mga kapatid, meron siyang pag-asa sa kabilangan ng mga problema na kanyang naranasan. Kaya ano pong ginawa niya dito mga kapatid, ang sabi niya po dito, your words were found and I ate them, and your word was to me the joy and rejoicing of my heart, for I am called by your name, O Lord God of hosts. Ano pong sabi niya dyan mga kapatid? Ginawa niya ito bilang kanyang pagkain or the strength and nourishment of his physical life na ang salita po ng ating pong Panginoon. At sabi niya dyan mga kapatid, itong salita po ng ating pong Panginoon nagbigay sa kanya ng kagalakan at kasayahan sa kanya sa kabilangan ng problemang nararanasan. Imagine nyo, the whole Jerusalem po that time mga kapatid, devastated mga kapatid. So talagang grabe po yung lungkot. Alam niyo kung pagtatangis niya dyan, kung babasahin po natin yun, yung full book of Lamentation mga kapatid, yun lamang po yung tagpuan na may pag-asa in that verse mga kapatid. Pero tingnan niyo kung babasahin po yung buong chapter po na yun, puro pighati, pagdadalang hati, pero narito po bakit po nagpatuloy si Prophet Jeremiah. Tinuring niya ang salita po ng ating pong Panginoon na kalakasan niya. So ganun din po sa buhay natin. Ariin po natin mga kapatid ng salita po ng ating pong Panginoon, kalakasan po natin ito sa ating pong buhay dito sa mundo ito. Amen? Kung wala pang salita po ng ating pong Panginoon mga kapatid, tignan mo, imaginein mo yung malnourished na tao or bata. Yung payat na payat. So ganyan po ang kaluluwa natin kung hindi po natin papakainin ng salita po ng ating pong Panginoon. Gusto nyo ba? Napaka-makisig, napakaganda ng physical natin katawan, pero yung espiritu natin nagda-dialysis na mga kapatid. Pakainin naman po natin mga kapatid. Amen? Hindi lang tuwing Sundays, kundi during your rest time mga kapatid, your quality time, your devotion, mag-feed po tayo ng salita po ng ating pong Panginoon. Amen? Third, let's bath in it for spiritual cleansing. Gawin daw po natin ang salita po ng ating pong Panginoon bilang panlinis sa ating pong buhay. Bakit mga kapatid? Sabi niya po in John 15:3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Because the word of God is the living water mga kapatid. Amen? Ito ang maglilinis sa atin. Malaman mo pagka may problema ka tapos nakabasa ka ng salita ng ating pong Panginoon, parang naliliwanagan ka. Tama? Sabi, nabuhusan ako ng parang malamig na tubig, pero alam mo, ang salita po ng ating pong Panginoon na nag-work sa buhay mo. Sino po nakaranas doon mga kapatid? And that is the power of the Word of God. Amen? Pangalaw, next. The spiritual activity to realize the power of the Word of God, let's use it as mirror to see our true self. Amen? Huwag mong tignan ang sarili mo sa ibang tao o sa mahal mo kasi makamamay iba yung sabihin sa iyo, magagalit ka pa. Kundi ang pagtignan po natin ang ating pong sarili sa salita po ng ating pong Panginoon. Ano pong sabi niya dyan? In James 1:22
23 to 25. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. Si imagine mo, nakita niyang may puta siya, pero nagpatuloy pa rin siya, di man lang niya tinanggal. So ganun daw po tayo mga kapatid. Kung tayo ay nakikinig lang ng salita po ng ating kumpanya, hindi po natin ito ginagawa. Ganun lang tayo, nakita mo na pangit yung make-up mo, nagpatuloy ka pa rin. Ganun daw po tayo mga kapatid. Wala pong action yung ating pananampalataya. But in verse 25, sabat, ganito po tayo mga kung sabi niya, but he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and it is not a forgetful hearer but a doer of the word, this one will be blessed in what he does. Kaya pansin niyo mga kapatid, yung mga tapat na lingkod ng ating Panginoon, bakit lalo pa silang pinagpapala mga kapatid? Kasi yun, pangako po ito ng ating Panginoon. Kapag katapat tayo na humahawak ng salita po ng ating Panginoon, pagpapalain niyo po tayo. Kaya minsan di ba naiingit ka na lang sa napaka-multi-talented nating mga kapatid, sa kumbaga napakasigasig natin na hindi napapagod, parang walang problema, laging nakangiti. Nakikita na ba kayo mga kapatid dito mga kapatid, parang hindi napapagod, walang kapaguran? Bakit yan mga kapatid? Dahil pinagpapala siya at iningatan siya ng ating Panginoon. Nalala niyo po sa Bible story si Job mga kapatid, talagang pinagmalaki pa ng ating Panginoon kay Satan. Ano lang yung sabi niya, wag mo lang siyang papatayin, gawin mo kamang nais mo. So ganun tayo mga kapatid, kung tayo ay tapat sa ating Panginoon, ipagmamalaki din niya tayo sa lahat ng tao dito sa mundo. Ano man yung pangungutya, ano man yung pagpipigil nila sa atin, ano man yung sasabihin nila sa atin, wala pong bearing yan sa atin kasi kasama natin ang ating pong Panginoon. Amen? Yung iba kasi kung ano yung sinabi ng ibang tao sa kanila, doon na po sila humihinto. Ay, ganito pala ako, magpapahinga muna ako. Dapat hindi po ganun kung ano yung naririnig mo sa ibang tao mga kapatid, wag yun ang tignan mo kundi kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Next. Meditate on it. Alam ko po na lagi na po natin naririnig ito, pero ito po ang nais ng ating pong Panginoon para po tayo maging passionate in sharing the Word of God. Meditate on it. As written in Psalms chapter 1 verse 1 to 2, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. Ano po ibig niya sabihin dyan na day and night? Literal po ba na umaga at hapon mga kapatid? But in the deeper sense mga kapatid, kung nalulungkot ka man or kung gabi man sa buhay mo, kung liwanag man sa buhay mo mga kapatid, ang kinakailangan natin i-meditate ang salita po ng ating pong Panginoon. Pagka may problema tayo mga, the more na mag-meditate tayo ng salita po ng ating pong Panginoon, kasi ito po ang kailangan natin. Naunawaan po natin mga kapatid. Kasi minsan pag na-broken hearted na tayo, parang magpapahinga muna ako. Pagka na-hindi sa department, bro, hindi ko pa kaya tumayo, hindi ko pa kaya umattend. Ayusin ko muna sarili ko. No, mga kapatid, kung meron tayong pinagdadaanan, the more mga kapatid na lumapit tayo sa ating mga kapatid, the more na lumapit tayo sa ating pong Panginoon, the more we meditate His words day and night. Amen? Next, teach it to others. So nakita po natin ang salita po ng ating pong Panginoon, hindi lamang po mananatili sa ating mga kundi meron po itong dapat nating gawin. This is to teach to others. Amen? Sabi niya po dyan mga Deuteronomy chapter 11 verse 19, ito po yung kasama po dun sa blessings if we obey and if we love the Lord. Amen po. Kasama po ito mga kapatid. Sabi niya dyan, teach them to your children, talking about them when you sit at home and when you walk along the road and when you lie down and when you get up. Tingnan niyo kung lahat ng pagkakataon mga kapatid, dapat po ang salita po ng ating pong Panginoon ng ating pong dapat ituro. Minsan ang tinuturo pa natin yung mga sikreto daw ng dito sa buhay, dito sa mundo ito, kung paano ka maging, yung maging payaman. Hindi ko dapat po ang ituro po natin mga kapatid ang salita po, sapagkat sabi po ng salita po ng ating pong next. In Joshua chapter 1 verse 8, dapat ito po ang lagi natin sinasabi, because keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful.
Dito lamang po sa verse na ito, naulit ang salitang ito, hindi ka lang pagpapalain ng ating pong Panginoon, kundi gagawin kanyang matagumpay sa iyong buhay. Ano daw po ang sikreto dyan mga kapatid? Magpakahirap ka ba dito sa kayamanan dito sa mundo? Hindi, ano pang sabi dyan? Meditate His words day and night. And let it be always on our lips. Amen po mga kapatid. Naunawaan po natin mga kapatid. Bakit mga kapatid? If we accurately handling God's Word, that means we have to know God's Word mga kapatid. Your effectiveness in God's kingdom will be hurt greatly by lack of knowledge of God's Word mga. Minsan dahil kaya tayo natatakot o kaya po tayo wala pong courage minsan na magsalita, kahit nga po magsabi lang ng testimony natin, nahiya pa tayo. Sino po yung gano'n mga kapatid? Mag-share ng testimony portion lang. Meron po ba kayong gano'n sa inyong mga Bible study mga kapatid? Hindi na nagsasalita kasi nahihiya daw. Dapat mga kapatid tayo naroon yung boldness natin mga to share. Bakit mga if we handle correctly the Word of God, hindi po tayo matatakot na magsalita. Bakit mga kasi nasa atin ang katotohanan. Amen? Paano yan mga kapatid? Tingnan mo na lang ang buhay mo kung paano ka binago ng ating pong Panginoon. Kung gaano yung transformation na ginawa sa iyo ng ating pong Panginoon. Hindi ba yan napaka-powerful na pwede po natin pang share dito sa mundong ito? I-share ko lamang po mga kapatid po sa Bible study po namin sa dorm. Minsan, lalo po nung nag-pandemic mga kapatid, talagang nag-worry din po kami kasi nung sa umaga, dalawang service po siya, umaga at gabi. And nung pandemic nung natapos na, marami nagsiuwian, marami yung kumbaga nagpunta ng ibang lugar, nagpunta ng Canada, at naiwan na lamang po mga dun sa umagang gawain 7. At sa gabing gawain mga kapatid, 8. Sabi po namin, grabe parang hindi namin alam nun kung paano gumalaw mga kasi dati mo, umaabot siya ng 30 sa umaga and then mga 40 to 50 sa gabi. Ganun po dati yung mga workers na ma-attend po sa Bible study po namin sa dorm mga kapatid. Kaya yun po yung struggle namin noon at sinabi hindi namin alam kung paano ipagpapatuloy yun. Pero ano po yung binigay na wisdom ng aming pong Panginoon, ng ating pong Panginoon, mag-continue lang kami sa gathering, sa fellowship mga kapatid. Sabay-sabay kami kumakain sa kantin, sabay-sabay kami kumakain sa labas. At alam niyo one time, merong mga bago at nakita nila nagkukumpulan kami at sabi na ang saya-saya nila. At bigla siya umattend. At yung sinabi niya, nakita ko lang na masaya kayo, kaya parang napunta yung sarili ko na gusto ko yan, masaya. So imagine nyo hindi pa kami nagsasalita, pero ang ginamit ng aming kumpanya ko, ano yung ginagawa namin by that time. So ganun na, hindi man po tayo magsalita kung nasa ating pong salita mo ng ating pong Panginoon, kaya gamitin ito ng Panginoon para ang tao, hindi na po tayo mahirapan na magpapunta sa atin, kundi sila na mismo ang lalapit sa atin. Ganun mga kapatid. Ano pa yung isa pa mga kapatid na testimony dyan, yung dati daw kinukutsa niya pa dahil may aawit, mamaya iiyak, mamaya kakanta na naman, mamaya masaya na naman. Pero alam niyo po na curious siya bakit gano'n yung ginagawa nila. Alam niyo po ngayon, kumbaga isa na siyang ginagamit as mentor po sa Bible study po namin na yun. At nung nakita niya na gano'n pala ka-amazing yung experience, pag nakababad tayo sa presensya ng ating pong Panginoon, babaguhin niya lahat ng perspective natin sa Kanya. So gano'n mga, kung mahawakan lang po natin ang salita po ng ating Panginoon accurately. Amen po mga kapatid. Kaya ang kinakailangan po natin gawin mga kapatid, manahan ang salita po ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Amen po ba? Para po tayo mas magiging makapagbahagi ng salita po ng ating pong Panginoon. Amen. Next. To accurately handle the truth so that we can be an approved workman of God. Ano po yung maging sinabi ganyan na karapat-dapat na manggagawa mga kapatid? To present ourselves to God, this means that we put ourselves at God's sake. Nasabi nga po dito mga hindi na tayo ang gumagalaw dyan, hindi na tayo ang gumagawa kundi ang Panginoon. Amen? As His representative, as His ambassador mga hindi tayo, hindi yung sarili natin kundi ang Panginoon ang kikilos sa iyo. Diba sabi niya kay Moses noon, anong sasabihin ko patungkol sa iyo, pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? I am who I am. Ganun po mga kapatid, nung inutusan din ng Panginoon yung mga bagong disipulo niya, mga kapatid, ano po yung sasabihin niya? Sabi, huwag kayong matakot na tumayo sa mga hari, sa mga sinagoga. Ang Panginoon, ang Espiritu, ang siya magsasalita sa inyo. So ganun mga kapatid, huwag tayong matakot po ang sasabihin natin, basta manahan lang po tayo sa ating pong Panginoon.
And secondly, one who is approved is one who has been tried, tested, and passed. Ano po ibig niya sabihin dito mga kapatid? Yung life testimony mo. Kaya pag-ingatan po natin mga kapatid kung ano yung ginawa po ng Panginoon sa buhay natin. Hindi po aksidente na mayroon po tayong maraming pinagdaanan sa ating mga nakaraan. Kasi yung iba, nag-wish na sana hindi niya lang naranasan yung mga ganitong kasalanan, hindi niya lang naranasan yung mga ganitong problema sa buhay, yung broken families, yung kumbaga broken, yun, yung kanyang faith talagang up and down. Pero alam niyo po, hinayaan ng Panginoon na mangyari yan para meron po tayong patotoo na siya makapag-encourage ng ibang tao. Malay ko natin yung pinagdaanan natin, yung pala yung pinagdadaanan ng iba. Kaya wag po natin itong ikahiyan na ibahagi mga kapatid. Amen po mga kapatid. Next, we do not want to stand before God ashamed because we could not use the word of God. Kasi tama naman, di ba, pag nahiya na tayo, hindi na tayo nagsasalita, tikom na yung bibig natin, tama? Kaya ayaw ng Panginoon na nahihiya tayo mga kapatid, sapagkat sabi niya, hindi magiging powerful ang kanyang salita kung mahiyain po tayo. Kaya dapat yung hiya-hiya na yan mga kapatid, matanggal yan sa atin, kundi hingin natin yung courage, yung boldness sa ating pong Panginoon. Amen? Nalala ko lang noong mga kapatid, third year college, nung ako po ay unang tinayo po ng amin pong pastor dun po sa church namin sa Pilipinas. At sabi ko noon, nakita ko, ang dami pa po mga elders na dapat mas maunang tumayo sa akin. Yung sabi ko kay pastor ko, mga kapatid. Pero sabi niya, huwag mong tignan, kundi ang tignan mo kung ano ang inuutos ng Panginoon sa iyo. So yung mga kasi nakita ko, manager ng land bank, yung isang elder po ng church namin, sabi ko dapat siya pa po yung mauna bago kami, bago ako, kasi third year college lang po ako ng mga kapatid. Pero alam niyo po yan yung katuruan na binigay sa akin ng aming pong pastor na huwag mong tignan ang tao, kundi ang tignan mo kung ano ang nais ng Panginoon na ibahagi mo. So yun mga kapatid, kaya nga, grabe nun yung kaba ko, pero nung natapos yun mga kapatid, na-amaze ako nung sinabi ko ng mga elders namin, praise God, brother, sabi ko nila. Kaya doon ko nakita magandang, hindi man dahil bago ka, or hindi man dahil nakikita mo na mas marami pang, mas gagamitin ang Panginoon, hindi ka na magsasalita. Kung sinabi yan ng ating pong Panginoon kapatid, gawin mo, tayuan mo. Kasi naroon, makikita mo ang pagsama niya sa atin. Amen? Next. Ito na po pala, conclusion na po tayo. Sorry mga kung nag-ikon pa tayo ha. Ito po ang paalala po sa ating mga kapatid. Ano po sabi niya dyan? In 2 Timothy chapter 2 verse 16 to 19, iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat lalo lang magtutulak ito sa mga tao sa higit pang kasamaan. Ang mga salita ng mga gumagawa nito ay gaya ng kanser na kumakalat sa katawan, kasama sa mga ito sina Himeneo at Pileto. Ito po mga nabanggit na mga dati pong mga preacher, dati mga pastor, pero ang tinuturo nila mga kapatid, false teaching mga kapatid. Nabanggit po yan sa Ephesians mga kapatid. Pero ano po sabi po ng ating pong Panginoon dito mga kapatid? We are to guard ourselves from false teaching mga kapatid. O baka tayo pa yung ginagamit dito sa mundo para yung lalong mga tao dito hindi manampalataya sa Kanya. Nawa, wag naman po mga kapatid. Amen? Huwag tayo mag-cause ng division, huwag tayo mag-cause ng kaguluhan o yung kumbaga palaisipan sa kanila. Kundi kung magbibigay man tayo mga ng tanong, yun yung mag-lead sa kanila to the truth mga kapatid. Amen? Next, in verse 18. Ano po, bakit po ba binanggit po dyan yung dalawang pangalan na yun? Sapagkat lumihis sila sa katotohanan at sinasabing ang muling pagkabuhay ay naganap na. Sinisira nila ang pananampalataya ng iba. So yan po, marami po ngayon yan yung ganyan po dito sa mundong ito. May nagsasabi nga na sila na daw po si Kristo. Ano yung kingdom daw po nila, yun yung kailangan, yun yung pananampalatayaan natin. Huwag po tayo maniwala doon mga, kundi ang paniwalaan po natin ang salita po ng ating pong Panginoon. Sabat in verse 19, ngunit matibay ang salitang itinatag ng Diyos at doon nakatatak. Kilala ng Panginoon kung sino ang sa Kanya at lumayo sa kasamaan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Natanong niyo po ba sa inyong isip mga kapatid, sa dami po ng relihiyon, lalo na po sa ating bansang Pilipinas, alin ang tama, alin ang, at paano marireconcile yan, na sabi ng ating pong Panginoon, titipunin niya ang lahat ng Kanya. Di ba alam naman po natin, dalawa lamang po ang pupuntahan ng tao, langit o impyerno. At sabi nga, Christians and non-believing mga kapatid, yun lamang po ang kategory ng tao. Sabi ko nga, Lord, hindi ko alam kung paano magkakaisa yung, di ba, yung sa body mo na lamang, sa body of Christ na lamang, minsan, kapamanampalataya pa natin, ayaw pang mag-unite.
Lord, paano po mangyayari yan? Sabi mo, pag-iisahin mo. Pero ang pangako po dito ng ating pong Panginoon, siya ang may alam, kaya dapat lang natin gawin kung ano yung parte po natin mga. Diba? Sa katawan po ng ating pong Panginoon, merong mata, merong ulo, merong kamay, merong paa. Kung nasaan po tayo doon, kung yung calling po natin mga. Alam po ba natin yung church po natin mga, the Logos Global Mission mga kapatid, it is evangelizing and church planting mga kapatid. Kaya dyan po tayo makibahagi mga kapatid. Amen? Discipleship. Kaya dyan po tayo mga makibahagi. Bilang sa ating pong pangwakas mga kapatid, we are to elevate our passion in sharing the Word of God because sabi po dito ng ating pong Panginoon, pinangako niya sa ating lahat na mananampalataya na hindi lamang yung mga tinawag niyang pastor, teachers, evangelists, prophets, ang kanyang gagamitin man, kundi tayong lahat na mananampalataya niya. Sabi niya po dyan in Ephesians 2:10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long time ago. Amen? Na merong ipinapagawa ang Panginoon sa atin. At sabi nga, ito na yung panahon para tayo ay umayo. Amen po mga kapatid. To elevate, sabi nga po dyan, proclaiming from the rooftops. Hindi po ibig sabihin na pumunta tayo po sa tuktok or sa rooftop para mag-share, kundi sa mga bundok o mountains of influence sa buhay mo mga kapatid, sa mga kung sino man yung tao na yan, kung sino man yung mga tao na yan, mga kapatid, i-share po natin, i-proclaim po natin ang salita po ng ating pong Panginoon. Huwag niyong alalahanin kung magpapakinggan nila kayo, mga kapatid, kung tatanggapin nila ang salita niyo. The important thing in this, mga kapatid, i-share natin ang salita po ng ating pong Panginoon. Kasi ang Panginoon na ang gagawa kung paano mag-respond ang tao. Di ba malala niyo po dun sa Bible, sabi po doon, merong nagtanim, merong nagdilig, merong nagpalago, merong nag-ani. Yan po mga kapatid, hindi po tayo yung, kumbaga para maging worker po ng non-silk or logos, non-silk ang hikayatin natin dito mga kapatid. Ang pinapagawa po sa atin ng ating pong Panginoon just to share His words and God will do His way mga kapatid. Amen? So nawa, nagkaroon po tayo ng courage. Huwag po tayo matakot mga kapatid kasi ang takot na yan, maghahadlang yan lang sa atin para hindi po natin magawa ang nais ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya ang hunin natin sa ating pong Panginoon, tanggalin ano man yung takot na yan, ano man yung mga problema na yan sa buhay mo, bakit hindi mo magawa na magbahagi ng salita po ng ating pong Panginoon. Sabi nga, natandaan ko po yung preaching po ni Pastor Danny sa Logos Taiju, para mag-share ka, just start a conversation. Dapat ikaw po ang magsimula ng pag-uusap mga kapatid. Kung meron mang lumalapit sa iyo, well, good, kasi sila po nag-initiate na mag-inquire sa iyo. Pero kung tayo yung tao po na hindi nagsasalita, dapat tayo mga kapatid yung magbigay para mag-start po ng conversation sa kanila. Alam niyo po yung una pong napakinggan yung gospel na yan, nung nag-present po yung sa akin yung 3 minutes gospel presentation, alam niyo po, sabi niya, tanong sa akin, bro, kung mamamatay ka ngayon, saan ka pupunta? Sabi ko nun, talagang kabang-kaba ako mga kapatid. Sabi, hindi ko alam. At sabi ko, ayaw ko pang mamatay kasi hindi ko pa alam kung saan pupunta. Pero doon lang yung way niya na, ganito bro, para maging sigurado ka. So yun na mga kapatid, naligyan na sa 3 minutes gospel presentation. Ano lang po yung bala niya mga kapatid? 5 verses. Yung good news o yung original plan of God, Genesis 1:26. Yung bad news, Romans 3:23, and then Romans 6:23, and then the good news, John 3:16, and then yung Romans 10:17. So yun lang mga kapatid, sabi ko nung pinalig sa akin, parang talagang ang bilis kong naliwanagan mga kapatid. At yun yung ginamit ng Lord para po ako ay makakilala sa Kanya. So imagine niyo, kahit yun lamang po yung bala natin mga kapatid na salita po ng ating kumpay, makakapag-share na tayo. Sino na po ba yung nakagawa ng ganun mga kapatid? Pwede pong itaas ang kamay? Wala pa, hindi pa tayo nag-share sa mga tao ng gospel mga kapatid. Dapat yan na po yung challenge sa ating mga kapatid. Kung hindi man yung tracks natin, yung mga tracks po natin mga kapatid, yun. Kahit na wala kang dalang Bible, kahit na wala kang dalang kumbaga cellphone na tinitignan, dapat yan makabisado mo mga kapatid. Nakakabisado mo ngayon, 6 na number ng asawa mo, yun pa kaya salita ko ng ating pong Panginoon, hindi mo makabisado mga kapatid. Dapat meron po tayong ma-memorize para ito kahit na nasaan ka,
kaya-kaya po natin ibahagi ang salita po ng ating pong Panginoon. Amen? I-search niyo po sa internet na yung Romans Road to Salvation. Sa Book of Romans lang po nandun na yung pwede natin i-share. So ganyan, huwag kayong matakot na i-share ito mga sapagkat ang Panginoon. Sabi niya po, as our last verse in 2 Corinthians 9:8, ito po yung lagi po natin na napakinggan sa giving, pero ito po mga kapatid, and God will generously provide all your need, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Hindi lang po literal ito mga kapatid na kayamanan, kundi ito yung mayamang salita po at biyaya ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Imagine mo sa dami ng nangyari sa buhay mo, narito ka pa rin nakatayo sa ating pong Panginoon. Kasi lahat ng nangyari sa buhay mo, gagamitin ito ng ating pong Panginoon in the advancement of His Word, in the advancement of His Kingdom. Amen mga kapatid. So nawa po meron po tayo natutunan mga kapatid as a conclusion of this theme for this whole month, Elevate, proclaiming the Word or from the rooftops mga kapatid. Nawa magsimula po ito sa ating mga, huwag lang yung ating pong pastors, huwag lang yung ating mga leaders, yung ating coordinators po dito sa Logos, kundi bawat isa po sa ating mga kapatid, matayuan po natin yung pagtawag sa atin ng ating pong Panginoon. Amen? Nagagamitin po tayo para maghayo. Kasi sabi niya in John, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that the fruit should remain. Ano po yung promise doon mga? That whatever you ask the Father in my name, He will give you. Amen? Anong kinakailangan po natin gawin mga kapatid? Go and make disciples. Amen mga kapatid. Amen. So sige, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Yes, our dear Heavenly Father, we thank you Lord God. Salamat Panginoon sa mga salita mo. Natunay Panginoon God na maraming beses na po namin ito napakinggan. Pero Lord, hayaan mo sa umagang ito, patuloy po Panginoon God magbigay ng kapangyarihan sa aming mga personal na buhay upang sa ganun Lord, sa aming pag-iisa, sa aming po mga quiet time Panginoon, Lord, makatagpo ka namin Panginoon. At naroon Lord God, na makita po namin Panginoon, kasama man po namin na ay makapatid sa pananampalataya o hindi Panginoon, kung dadalhin mo man kami sa mga lugar na kami lamang Panginoon naroon na nanatili pa rin kami Panginoon, sapagkat ikaw ang kasama mo namin, ang salita mo Panginoon, ang siyang nagbibigay sa amin ng buhay, ng kaliwanagan, ng katalinuhan, ng pag-asa Panginoon. Upang sa ganun Lord, ang buhay namin ito Panginoon ay may alay na mas marami pang tao Panginoon sa pamamagitan namin ang makakilala sa iyo at maligtas Panginoon. Pag mo hayaan Panginoon God, na matapos ang aming pong kontrata dito sa bansang Taiwan, lalo sa mga kapatid na naririto Panginoon God, na hindi po maging effective and efficient Panginoon ang kanilang pong mga ministry and calling Panginoon. Kaya Lord, while we have the opportunity and while we have the time, Father God, give us the wisdom and courage, Father God, and give us the power of your Holy Spirit, Lord, for us to be manifest and for us to be maging karapat-dapat, Panginoon, na tulad na yung mga sinabi sa iyong salita na manggagawa mo dito sa mundo nito, Panginoon. As your workers in your vineyards, Father God, Lord, anuman, Panginoon, na nakikita mo sa amin na humahadlang, Panginoon, takot man ito, pangamba, Panginoon, alalahanin, o anuman, Panginoon, God, sa aming mga personal na buhay, Panginoon, sakit, karamdaman, o anuman, Panginoon, pangamba, pangungulila, Panginoon, tanggalin mo ito, Panginoon, palitan mo, Lord God, ng iyong salita, upang sa ganun magkaroon kayo, Panginoon, ng boldness, Father God, to share your word with truth, Father God. Salamat, Panginoon, pagpalain mo, Lord God, ang buhay ng aking mga kapatid na ito, sampu na ngayong mamahal sa buhay, saan man sila naroon sa mundong ito, Panginoon. Ingatan mo sila, at huwag mong hayaan, Panginoon, na anuman ang gawa ng kaaway, Father God, amin pong ginawasak ito at tinatataboy pa sa buhay ng bawat isa, maging Panginoon sa pamilya po namin, at tunay pa ang pagpapala mo lamang, pag-iingat mo Panginoon, ang protection mo, Lord God, your deliverance and your power be seen, Panginoon, sa buhay namin at sa aming pong pamilya, Panginoon. And Lord, use our lives, Father God, as a salt and light, Panginoon, sa mundong ito, upang sa mas lalo pa, Panginoon God, kami bilang magkakaisa, Panginoon, kami man bilang nagkakatipon o kami man bilang nag-iisa Panginoon na nagliliwanag lagi Panginoon ang kong buhay sa iyo Panginoon. Tunay Lord, wala po kayo ibang matatago sa inyo. Ikaw Panginoon siya nakakaalam ng lahat ng aming buhay. Kaya Panginoon, aming pinialay sa iyong paanan Panginoon. Dapatin mo Lord ang buhay namin ito na magamit Panginoon para sa iyong kalwalhatian. Salamat Ama, pagpalain mo Lord ang buhay ng bawat isa Panginoon at pati Lord God, ikaw lamang Panginoon ang siyang may taas sa buhay po ng bawat isa. To you alone, Lord God, all the glory, honor, and praise is all God's and pray in Jesus' name. Amen and amen. So God bless mga kapatid, to God be all the glory.
Are we blessed po ba mga kapatid? Anong oras na po mga kapatid? It's time to give. Ngayon po, samahan niyo po ako sa oras ng tithes and offering. Basahin po natin ang Mateo chapter 6 verse 19 to 21. Ang sabi po dyan, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. 20. Sa halip, maghipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na nanginira at walang nakakapasok na magnanakaw. 21. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong mga puso. Mga kapatid, isang reminder lang po sa ating Panginoon na hindi naman po masama na mag-ipon tayo dito para sa future natin, di ba po? Pero isang reminder lang po na unahin po natin na mag-ipon sa kalangitan. Dahil at sabi nga po dito, di ba, kung nasa ng ating kayamanan, naroon din ang ating mga puso. At sa langit mga kapatid, hindi po mawawala yung kayamanan natin. Dito po sa lupa, mawawala po yan. Hindi po natin yan masasama pagpunta natin doon, di po ba? Kaya isang reminder lang po sa Panginoon na matuto po tayo na ibigay at ibalik yung nararapat lamang sa Panginoon. Kaya sabi po, di ba na, we give because we were blessed. And we give because we trust God. Yun lamang po mga kapatid, samahan niyo po ako mga manalangin at ipanalangin natin ang ating mga handog sa Panginoon. Yes Lord, hallelujah Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan o God. Sa umagang ito Panginoon na ipinagkaloob mo sa amin Panginoon, salamat o God sa mga salita Lord God na ibinaba mo Panginoon ko sa umagang ito. Panginoon ko at Lord, hayaan Panginoon ko na magrema ito sa aming puso, sa aming isip Lord God, na magamit lamang namin Panginoon ko sa araw-araw na pamumuhay namin Lord God. At Panginoon, bigyan mo nga po kami Panginoon ko ng courage Panginoon, ang lakas ng loob Panginoon ko na may share Lord God ng iyong mga salita Panginoon ko na hindi kami matakot, na hindi kami mahiya Panginoon ko na may share ang iyong mga salita Panginoon ko. Lord, salamat sa buhay Panginoon ko ni Brother Jason Panginoon. Patuloy Lord God na i-bless mo nga po siya Panginoon ko ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala na nagmumula sa iyo Panginoon at maging ang kanyang pamilya Panginoon ko sa Pilipinas Panginoon ko. Lord, salamat sa umagang ito Panginoon ko. At sa aming mga tithes and offering Panginoon ko na ipagkakalob sa iyo Lord, hayaan mo na magamit lamang ito Panginoon ko sa ikalalago ng iyong kingdom Panginoon. Salamat Lord sa araw na ito Panginoon ko, pinupuri ka namin, pinapasalamatan mo God sa umagang ito Panginoon. Sa iyo lamang namin, ibinabalik ang mataas na papuri, pasasalamat pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kami po ang Dance and Tambourine Ministry, mga kapatid, na maghahandog ng isang special number sa ating Panginoon. Isang encouragement lang po na sa mga kinakatok po dyan ni Lord ang mga puso na nais maglingkod sa ating Panginoon, lalong-lalo na po sa mga graduating na po ng 4G. Baka naman daw. Mga kinakatok po ni Lord dyan, pagpuksan na